Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po yung morning devotion natin ng St. Paul United Methodist Church. At ang ating teksto na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay matatagpuan sa awit 146 verse 5 to 10. Na ito ay may tungkol sa paliwanag ng pagtitiwala sa Diyos at hindi sa tao. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, pangunahan mo po kami sa umagang ito, gabayan mo kami na sa bago man lang kami lalabas at gagampanin ang aming mga tungkulin. Yan mo, O Diyos, na makipagniig kami sa iyo sa pamamagitan ng mabuting salita at ang mensahe sa umagang ito. Amen at amen. Ipinapakita dito, mga kapatid, ang kahalagahan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Sapagkat siya ang tunay na katuwang ng ating pag-asa, sapagkat siya ang pinagmulan ng paglikha ng lahat. At siya rin ang nagbigay at nagkaloob ng katarungan sa lahat ng mga naaapi, at siya rin ang nagbigay ng pagkain sa mga nagugutom. Nagpalayo sa bilanggo, nagpagaling sa mga bulag, itinaas ang mga nalulugmok, nagmamahal sa mga matuwid, at iniingatan niya ang lahat ng mga ulila, ng balo, habang pinaparusahan ang masama. Siya ang tinatawag nating haring magpakailanman. Kung kaya't ang pangunahing mensaheng ito ay isang mensahe ng pag-asa at pagpupuri sa Diyos, sa ating tagapagligtas na makapangyarihan sa lahat. Kaya kung babalik tanawin natin, mga kapatid, sa panimula pa lamang ng tekstong ito, in verse 5 to 6, yung pinagmulan ng pagtitiwala o tamang pagtitiwala sa ating Panginoon. Sinabi ni salmista ng Salmo na mapalad siya, ng tulong ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon, sa kanyang Diyos. Hindi tayo dapat umasa sa anumang prinsipe o sa anumang mga tao na mortal. At kailangan, sinasabi niya dito, magtiwala sa Diyos na makapangyarihan, sapagkat kapag ang tao ay mamamatay at magiging babalik sa alikabok, magiging alikabok, mawawala. Pero ang Diyos na tinutukoy dito ng Salmo ay Diyos na kailanman ay hindi magkukupas. Ang ating Diyos na siya ang may likha ng langit at ng lupa at ng dagat at lahat na nakikita natin, mga kapatid. Yaan ang pagiging matapat at tapat na Diyos na magpakailanman. Siya ang perpektong kailangan lamang nating sandigan at wala nang iba. Tulad ng nabasa sa Salmo, siya ang nagpapatupad ng kabuuan ng katarungan magpakailanman. Lahat ng mga nagugutom, siya ang nagpapakain. Kung nakakaranas man ang mga nasa bilangguan, siya ang nagpapalaya. Binubuksan din niya ang mga mata at ang mga mata ay nakakita. Itinaas ang sinumang nalulugmok. Yaan ang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng paniniwala at wala ng iba. Pinoprotektahan niya tayo palagi. Saan man sulok, saan man dako tayo, siya ang tumutulong. Kung kaya't, mga kapatid, wala dapat tayong pagtiwalaan, kundi tanging ang ating Panginoong Diyos lamang. Ang Diyos ay hindi lang makapangyarihan, kundi siya ang Diyos na mahabagin. Siya ang Diyos na tumutulong.
sa panahon na tayo ay nagugulimehanan. Siya ang Diyos na nagpapalakas sa atin. Siya ang laging aktibo sa buhay ng bawat mananampalataya. Na siya ang Diyos na tumutulong at mapalad tayo sapagkat lahat ng ito ay ating nararanasan. Kung kaya ang ating teksto, mga kapatid, ay ipinapaalala niya sa atin na siya ang lumikha ng mga bagay. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang tumutulong sa lahat ng mga nangangailangan at nagbibigay sa anumang katarungan sa buhay natin. Siya ang Diyos na nagbibigay ng liwanag kung tayo man ay nagugulimehanan, kung tayo man ay nasa dilim. Siya ang nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mangubuhay. Siya ang Diyos na nag-aalaga sa atin, sa buong bayan, sa buong bansa. At siya ang ating tagapagtanggol. Napakaliwanag, mga kapatid, ang tinutukoy ng ating teksto na isang paalala para sa atin na sa buhay na ito ay merong Diyos na ating pinagkakatiwalaan, na ipinahayag ang kanyang kabutihan, ipinahayag ang kanyang paglikha sa mundo, na ito naman ang dapat nating panghawakan. Isang pag-asa na kailanman ay hindi kukupas. Isang Diyos na pinagkakatiwalaan na kailanman ay hindi mawawala. Kung kaya, mga kapatid, ang hamon para sa atin sa umagang ito, magtiwala sa Diyos. Kumapit sa Kanya sapagkat siya ang mag-aangat at siya ang magbibigay ng kaliwanagan at ng liwanag ng buhay natin saan man tayo patutungo. Siya ang Diyos na nag-aalaga sa iyo at sa akin. Sana po ang challenge ng buhay sa ating pagtahak ngayon, huwag kumapit kanino man. Huwag magtiwala kanino man, lalong higit sa may kapangyarihan dito sa lupa. Tiwala sa Diyos, sa kaitaas-taasan, sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Ama, Anak, ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, ipinahayag mo sa iyong mga salita na kailanman wala kaming pwedeng pagkatiwalaan, kundi ikaw na Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, sa aming kinalalagyan, sa mga tao. Ikaw, O Diyos, ang nagbigay ng mirakulo ng kagalingan ng lahat at pinatunayan mo yun mula sa iyong pag-ibig sa amin. Kung kaya, Panginoon, natuto kami ngayon, natuto kami sa aming mga buhay, na walang dapat pagkatiwalaan, kundi ang Diyos na lumikha sa amin, na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, O Panginoon, ng lahat ng nakikinig na iyong mga anak ay magpatuloy sa hakbanging patungo sa iyo. Magpatuloy na magtiwala sa pag-asang ipinagkaloob mo sa amin, ngayon at magpakailanman. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat.